Kailangan talaga damuhan, no? Ang kamuti kasi everyday andito ka rin, bumibisita ka rin, nagdadamo, bisita-bisita din. Kailangan talaga damuhan para ano, madali silang tumubo at hindi sila mamamatay, no? Hindi mag-aagawa ng nutrients yung damo at saka kamuti. Kailangan talaga yan ng ano, magdamo palagi. Kasi tulad nito ngayon, palaging umuulan, mabilis tumubo yung damo. Mabilis lang ano, tumubo. Kung nakikita nyo dyan, yung bakante, tataniman pa yan ni pastor ng ano, kamuti. Dito noon, nung ano pa ako, 16 years old to 15 years old, dito pa ako nag-aararo. Naararo ko ito lahat. Kumakaras. Noon pa yun. Kasi ngayon, di ko na kaya. Si pastor na ang gumagawa. Nag-aararo yan si pastor. Saka maraming ding niyog dito. Hindi pa nga nakukupras. Okay, balik naman tayo dito sa aming mountain farm. Hello guys, welcome back sa aming mountain channel. Ayan guys, ang ingay-ingay nila, ingay-ingay. Ang ingay-ingay ng mga baboy. Magpadidi tayo guys, padidi-didi. Oh, magpadidi, no? Ang dami ng biik. Ang dami na kanya mga babies. Ilang ano na to, ma'am? Ilang weeks na ito? 1 week na daw, 1 week. Ang ganda ng mga biik, mga kaibigan, ang lulusog-lusog. Ganito pala standing position pala. Ganito pala magpadidi yung mama pego, standing position. Ang lusog-lusog ng mga babies. Oh, sa mga gustong bumili diyan, no. Shout out sa lahat ng mga negosyante. Wala pa itong buyer, no. Binibenta namin ang aming mga piglets, no. 4,000 ang isa. Sa mga gustong bibili diyan, no, 4K lang ang isa. Napakaganda ito guys na lahi. Ito ay large white, no? Combination sa Durox. Napakaganda, oh, na maliliksi, malulusog at malalakas. Ang gandang-gandang lahi ito guys, no? Ang ganda-ganda. Napakagandang lahi ito na baboy. Kung ikaw ay mahilig sa mga baboy, kung gusto mo maging backyard farming, ito na yung gawin mo, no? Wag mo lang hintayin yung bukas. Ngayon na. Simulan mo na. Kung gusto mong yumaman, simulan mo na ngayon. Dahil sabi nga ng mga batikang mga negosyante, kung ano ang pag-iisip mo, yun ka, no? Kung gusto mong yumaman, yun ka. Kung gusto mong maging negosyante, yun ka. Dahil wala naman sa estado ng buhay ang pagyaman, di ba? Sabi nga ni Bill Gates if you born poor, that is not your fault. But if you die poor, that is your fault. Yeah, di ba? Tama naman si Bill Gates, di ba? Kasi wala yan sa estado ng buhay ang pagyaman ng tao. Dahil ang biyaya ng Diyos andyan na, kailangan mo lang aksyonan. Aksyonan agad, no? Huwag mo nang ipagbukas pa. Magnegosyo ka na, kapatid. Kumuha siya ng Madre de Agua, pang pakain sa mga baboy. Yan po ay Madre de Agua. Maganda po yan sa kalusugan ng ating mga inahin. Yan po ay vitamin, no? Anti-scouring, at saka prebiotics, at saka antibiotics.
Oh, huwag mo namang sundutin, kapatid. Dito po tayo. Oh, ang lakas-lakas kumain ni Mama Peg ng Madre de Agua. Subukan nyo rin ito mga kapatid. Ang ganda-ganda ito sa baboy. Napakaganda ito. Ang ganda-ganda. No? Tingnan mo naman, ang lakas-lakas na kumain, no? Ganito, pag meron kayong mga inahin, ganito lang, no? Para ito kasi yung inahin namin, ito ay buntis, no? Kapag mga anak ito, hindi na siya bisyo ba? Hindi siya malikot, no? Hindi siya maingay, hindi siya magalitin. Kailangan mo siyang kamot-kamutin, katulad ng ginagawa ko ngayon. Kamot-kamutin lang. No, ganyan, kamot-kamutin. Yan. Para masanay sa iyong baho ba? No, hindi siya hindi siya malikot. Pag siya, dumating ang kanyang labor. Dito po tayo, patuloy po tayo. Andito tayo sa dalawang patiner. Ito na lang ang natira kasi yung 10 bininta na nung mama ko, bininta niya na. Kasi wala kaming pambili ng pagkain. Bininta niya. Ang lakas-lakas, no? Sa mga gustong magbaboy diyan, sa gustong mag-backyard farming, ito ang pinakamagandang simulan, no? Kung gusto mo magbaboy, mag-inahin ka, kapatid. Kasi kung mayroon kang inahin at mayroon mga bibis, hindi ka nabibili ng mga biik, no? Advantage 'yun. Sa pagbababoy kasi, importante talaga yung mayroon kang inahin. Yun, kung gusto mo madali yung ROI ng pera mo. Meaning ng ROI, return of investment, no? Hindi masasayang ang iyong pera. Agad-agad, tutubo yan. Dudoble pa, titriple pa, no? Napakaganda. Oh. Ito, mahina siguro itong klase. Napiktuhan kasi ito sa El Nino. Oh. Isa lang yung biik niya, napakalaki. Ano pa ito, 2 weeks old. No? 2 weeks old pa. Napiktuhan ng El Nino ba? Sayang. Isa lang yung bake niya. Siguro nag-family planning ito. Mabuti pa yung baboy, marunong mag-family planning. Saan ka, sister? Ang daming Madre de Agua. Kung wala kayong Madre de Agua, just inquire, no? Comment lang, pinagbibili namin ng aming Madre de Agua, no? 50 lang per sako. Di man. Hindi masakit yung ngipin ko. Nagbablog kasi ako, nagbablog. Oh, yun na. Tumakas ng isa. Kunin mo, madali mo. Dali. Kunin mo yun. Bakit may sugat yan? Tumakas na yung isang biik. Saan na yun pumunta? Ang lusog-lusog, oh. Napakalusog, no? Kapatid, no? Kung gusto mo, meron kang pangarap sa buhay, kung gusto mong umasinso, kung gusto mong yumaman, magnegosyo ka, kapatid, no? Dahil wala sa sa estado ng buhay yan ng tao ang pagyaman, no? Kapag meron kang kapital, yung simula ng aking mama, no, ay isang lang kami, isang biik lang. And then hanggang sa dumami, no, paunti-unti, pag may pera, bili naman, ginagawang inahin. Ganun lang, step by step, no? Kahit kaunti lang yung puhunan na mag-start ka sa isang inahin. Isang inahin lang. Yan. Dahil yung isa, pupunta din yan sa marami, no? Pupunta din yan sa marami. Sipag at tiyaga, no? Sipag at tiyaga. Kailangan mo din ng patient talaga. Huwag kang mainip. Kasi bawal mainip. Kung gusto mong yumaman, huwag kang mainip. Lukong bata ito. Masakit daw yung ngipin ko. Nagbablog kasi ako. Say hi to my vlog. Hi. Hi guys, sabihin mo. Hi, welcome to our channel. Oh, good. Good job. Dito tayo sa nakatambay lang ang mga ducklings dito. Oh, shout out sa gustong bibili, no. Magbili kayo ng 10, no. Mayroong libre isa. Bili kayo ng 10, libre isa.
Okay, shout out sa gustong bibili. Pag bibili ka ng 10, libre isa. Sa lahat ng mga negosyante dyan, sa lahat ng gusto ng mga ducklings, no? Sa mga gusto mag-alaga ng pato. Gusto magkatay ng pato, 10 piraso, libre isa. Welcome to Nandito tayo ngayon sa mga tambay boys. Palaging nakatambay sa TV. Kain. Welcome. Kain. Yan po sila. Nagbe-breakfast kasi pupunta sila ng farm. Mangunguha sila ng talbos ng kamuti kasi magtatanim kami. Kasi ito dapat pa lang sa murang edad, no? Tinuturuan na natin yung mga anak natin paano matuto marunong lumaban sa buhay, no? Kasi kung hindi mo sila tuturuan, magiging tamad yan sila. Tingnan mo itong dalawa, napaka masipag nito. At saka mga gwapo pa. Tingnan mo, pang starstruck ang dating. Ito, pang ito ba? Heartthrob. Pang heartthrob. Ito, pang starstruck, Tingnan mo, pang starstruck ang mukha. Ay, magpunta ako doon. Sige, tumingin ka sa kamera. Magpunta ako doon. Saan? Kuha ng bansan kamuti, itanim. Tingnan niyo si nanay, guys. 90 na yung edad. Nagtatanim pa, ang lakas-lakas. Ang lakas-lakas pa mag-garden. Paano, anong kukunin mo doon, ay? Kamote, bingi? Ano yung kamote? Talbos ng kamote? Talbos ng kamote, Oo. itanim. Para Ilang ko mga suko, God? para magbunga. Gold na ang kunin. Gold yung kunin. Kasi yung talbos ng kamote daw, mayroon daw gold sa ilalim. Ikaw, sasama ka? Opo. Ito, pang starstruck ang banat ito. Ang gandang bata, ang gwapo. Sinito. Shoutout ka mo dyan. Sige, shout out. Bili lang kayong pato. Pato. Saan kayo pupunta? Kamutian. Bakit? Munto? Bakit ka pupunta doon sa farm? Anong kukunin mo doon? Galay. Anong talbos ng kamote? Opo. Yung galay kasi sa Bisaya, mga kapatid, talbos ng kamote yon. Hello. Ay. Ito pala, ito yung pang heartthrob, tingnan yung mukha, pang heartthrob. Tago-tago pa. Nagbit-bit ng tirador. Iwan mo yung tirador ko. Titiradorin kita mamaya eh. Iwan mo yan. Habang naghihintay tayo sa mga bata na kumukuha na talbos na kamote, mayroong dalawang magaganda dito. Pang starstruck din ang dating. Parang si ito, Angel Locsin. Tingnan nyo naman. Ang ganda ng kutis, morena. Ito, pang starstruck din, Tingnan nyo. Ang ganda ang gwapo. Ano ba ito? Babae o dalaga o buyes? Ayop. Andito sila, guys, kasi mangungutang sila. Andito sila kasi mangungutang. Yun naman talaga, di ba? Real talk. Huwag kayong mahiya, guys. Dahil kung marunong kayo mangutang, yan po ay part ng buhay. Kasi kung hindi ka marunong mangutang, hindi ka mabubuhay, di ba? Ganyan lang yan. Real talk. Yung iba, nahihiya kung pupunta ng tindahan. Mangungutang. Be proud, no? Kahit mangungutang, at least maganda naman. Anong masasabi mo? Huwag kang mahiya. Ano yung kukunin nyo? Para hindi na mag-iba pa yung isip ko. Alis na ako dito, hindi ako magbantay ng tindahan. Anong ulam? Sardinas. Ano pa?
Sige na. Ano pa? Ano pa yung kukunin mo? No, kanang tanan. Sardinas, Kuji ba? Fuji bar, Coke, Hmm? Tanan. tinapay. Dito sa aming tindahan, pag mangungutang yan, sila ang lilista. Ganon kami kabait. Para walang masabi, baka sabihin nila, dinadagdagan ko yung utang nila. O, pili lang mga suki, pili. Sila yan maglilista, no? Transparent kasi kami dito. Kasi bawal yung lamangan. Bawal. Oh. Tingnan mo yung mukha naman, pang starstruck. Ang ganda-ganda. Sabihin ko niya mo. Huwag kayong maya. Sige, kuha lang ng kuha. Banat lang ng banat. Kuha lang ng kuha dyan, no? Kasi kayo naman magbabayad eh. Lista. Oh, ganito kabait yung may-ari dito. Yung mangungutang, sila ang kukuha at sila ang lilista. Para wala silang masabi. Sige, damihan nyo pa. Mamayang hapon, panggabi, bukas. Para hindi na kayo pabalik-balik dito kasi malayo pa ito sila mga kapatid. Malayo pa sila. Taga taga Busay. Sa in English, in the falls, far away. Bumbay. Ito na yung 3 sako na talbos na kamote. Ito ay tag 400 ang isa sa gustong bumili. Ito na yung kinuha ng mga bata kanina. Tatanim ito sa doon sa area namin. Tatanim ito na ng mama ko saka yung mga pamangkin ko. Tatanim nila doon. Pero sa mga nag-i-inquire sa gustong magbili, 400 lang yung sako. 400 lang. Kami na magkuha, pipitas. Kami na ang kukuha sa area. PM lang sa direct message, comment. Andun may Facebook naman ako eh. Paul Gris yung Facebook ko. Direct message lang, PM lang sa gustong bibili. 400 lang ang sako. Kung gusto niyo mong tumawad, may tawad pa yan. Mahal na mahal yung ngayon. Mahal yung kamuti ngayon. Almost 25 per kilo to 30. Baka abot pa yan ng 50 ang kilo. Okay, andito na tayo mga kapatid. Welcome back again. Andito na tayo sa farm namin. Welcome sa aming farm. Ito yung mga kamuti farm ng mama ko. Sa mga gustong magbili ng talbos ng kamuti, comment lang, just PM lang, direct message, $200 lang ang per sako ng talbos ng kamuti. Mahal ngayon ang kamuti dito sa Mindanao. 25 per kilo. Iwan ko lang sa Manila siguro, mahal ko siguro sa Manila. Mahal yung kamuti diyan per kilo. Dami pa nito, andun pa. Hindi ko na maakyat doon, ang layo eh. Meron din mga kakao. Meron ding mga niyog. Ito ay 15 hectare, 15 hectare po ito. Yung farm namin. Kasi hindi kami umaasa sa mga members. Kasi gano'n naman talaga yun. Even si Apostol Pablo nung nagtuturo sa ng Biblia, hindi sa umaasa sa kanya mga members. Kasi hindi sa ayaw niyang mabigatan ng mga tao, hindi siya nagpapabigat. Hindi siya nagpapabigat sa mga tao. Kaya bilang sa mga pastor din, sa mga Bible teacher dyan, magtrabaho tayo, huwag tayong umasa sa ating mga members, Kawawa yung mga members natin. Tapos tinatakot pa natin kung hindi mag-iikapo, Tinatakot natin. Kung hindi mag-iikapo, magkakaroon daw ng cancer, magkakaroon ng almoranas,
Magkakaroon ng kigwa, magkakaroon ng kagid, no? Kinakars nila yung mga members nila. Yun ang mga nakakatakot. Pag ganyan yung mga pastor nyo, layuan nyo na. Layuan nyo mga kapatid. Delikado mga pastor na yan. Ginagawa lang, ginagatasan kayo. Ginagawa kayong negosyo. No? Sa mga pastor dyan, shout out, no? Matuto kayong lumaban sa buhay. No? Huwag kayong papurma-purma lang dyan. Huwag kayong puro-purma. Puro-purma lang yan ang ibang mga pastor dyan. Tapos, sino ang kawawa? Yung mga members, no? Kasi, puro natatakot na yung mga members, eh. Kasi, kung hindi magibigay ng ikapo, hindi natakot. No, kapatid? Kapag ganyan na yung mga pastor nyo, layuan nyo na. Delikadong pastor yan. Business ang habol dyan, no? Business yan. Business ang ganyang, religion. Delikado po yan. Ang lawak ng farming ng aming ina, ito ay biyaya ng Diyos, no? Dahil ito sa regalo ng Panginoon. Kaya step by step, dinidevelop naming mag-ina ang aming farming, no? Maraming niyog din, maraming kakao, maraming saging. Marami ding mga prutas, durian, lansones, at saka iba't ibang mga prutas. Hindi ko na mapuntahan yung iba eh. Okay, dito naman tayo sa kabilang area, no? Andito pala si pastor, oh. Tingnan nyo tong pastor namin, no? Masisipag talaga, no? Hindi ko naman siya binibida, pero believe ako sa kanya kasi napakasipag. Dahil yun sa biyaya ng Diyos. Napakasipag na pastor. Bihira ang ganitong pastor. Napakaganda, napakalawak. Ito ay dati rin kami walang-wala, no? Nagsimula rin kami sa zero talaga. Hanggang sa nagsikap dahil sa biyaya ng Diyos. Binigay sa amin ng Diyos itong lupain, no? 15 hectares po ito. Ito ay ang lupain ng aking lola. Binili lahat ng mama ko. Binili ito niya lahat. Kasi ayaw niya maranasan namin yung naranasan nila, no? Dahil galing din kami sa hirap. Hindi naman kami totally mayaman at hindi rin mahirap, no? Nasa middle class lang naman. Andito si pastor, ang sipag-sipag ni pastor, oh. Kaninang madaling umaga pa siguro andito si pastor. Siguro mga alas 3. Ganyan talaga kung gusto mong asinso sa buhay. Daig ng maagap ang masikap. Oh, ang ganda-ganda ng kamuti ni pastor. Pastor, baka merong mag-inquire magkano yung isang sako ng talbos na kamuti mo? 400 daw isang sako. Mahal pala kay pastor. Pero si pastor ang magkukuha ng talbos. Kasi yung amin 200 lang, pero ikaw ikaw magkuha ng talbos. Ang laki pala ng area dito, pastor, ang lawak. Tingnan niyo si pastor, guys, napakasipag. Saludo talaga ako sa ganito mga pastor, no? Sa lahat ng mga pastor diyan na masisipag. Saludo po ako sa inyo sa inyo mga pastor. Salot, salot. Oh, sa mga pastor dyan na mga batugan, lumaban kayo ng parehas. Huwag kayong umasa sa mga members nyo. Ginagawa nyo pang negosyo yung simbahan nyo. Oh, tingnan yung mga pastor na ganito. Ganito ang pastor na nyo, ginagaya. Oh, hindi nagpapabigat sa church, no? Usually talaga, sa Biblia, kung meron ka namang pera, kung kaya mo naman, pwede ka namang magbigay sa pastor, love gift. Pero kung hindi mo naman kaya, kung walang-wala ka rin, at tinatakot ka pa ng mga pastor nyo, huwag ka na lang magbigay. O, sipag-sipag ni pastor. Nagdadamo si pastor, nagdadamo. Ilang weeks na ito, pastor, yung kamote mo?
1 month na pala ito kapatid. 1 month na. Ang galing naman ni Pastor. Dahil ito sa lahat sa biyaya ng Diyos. Oh, may nag-aano pala dun. May nagsisinso. Yung ginagawa nila dyan. Napakaganda. Dito kasi sa Mindanao, bigas lang yung problemahin mo. Yung mga ulam dito na ano lang, mga damo-damo, pwede mo lang kukunin sa ano, tabi-tabi. Ganito ka rich yung Mindanao sa ano, pagkain, gulay, mga prutas. Mura. Ang problema lang dito sa taga Mindanao talaga, bigas talaga. Bigas, pero in terms ng mga ano, gulay, tsaka ulam, walang problema dito. Mayaman ang Mindanao. Bigas lang. Kailangan mo bumili ng bigas. Bigas lang talaga ang problema dito. Meron naman kasi mga farm dito, pero kailangan mong bumili, siyempre. Kailangan talaga damuhan, no? Ang kamote kasi everyday andito ka rin, bumibisita ka rin, nagdadamo. Bisita-bisita din. Kailangan talaga damuhan para ano, madali silang tumubo at hindi sila mamamatay, no? Hindi mag-aagawa ng nutrients yung damo at saka kamote. Kailangan talaga yan ng ano, magdamo palagi. Kasi tulad nito ngayon, palaging umuulan, mabilis tumubo yung damo. Mabilis lang ano, tumubo. Kung nakikita nyo dyan, yung bakante, tataniman pa yan ni Pastor ng ano, kamote. Dito noon, nung ano pa ako, 16 years old to 15 years old, dito pa ako nag-aararo. Naararo ko ito lahat. Kumakaras. Noon pa yun. Kasi ngayon, di ko na kaya. Si Pastor na ang gumagawa. Nag-aararo yan si Pastor. Saka maraming ding niyog dito. Hindi pa nga nakukupras. Maraming niyog. Siguro mga next week, makukupras sila dito. Dito sa amin, hindi kami binibilad yung kopra. Ano lang, bilog. Yung ginagawang Franklin Baker ba? Yung sa dinideliver sa Davao, Santa Cruz. Yung bilog, ginaniyog, diretso na, hindi na binibilad, hindi na binibiak. Diretso na deliver. Kasi lugi kung ikukuprasin mo pa, lugi. No, malulugi ka sa iyong labor. Kasi sa layo ng transportation, malulugi ka talaga sa expenses mo. Kaya ang ginawa dito ng mga farmer sa mga niyugan, pag binalatan yung niyog, diretso na, bibinta na. Bibinta na ng buo na, yung nakabuko na siya ba. Yung coconut shell na, yun, bibinta na yun kay Franklin Baker. Yun sa Santa Cruz, kung pamilyar kayo sa Franklin Baker. Santa Cruz yan. Nasa Santa Cruz.